Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na bababa na sa 4 na milyong metrikong tonelada ang aangkating bigas ng bansa sa susunod na taon. Bilang bahagi umano ito ng kanilang hakbang para palakasin ng lokal na produksyon ng palay. Kasabay nito, plano ng ahensya na itaas ang taripa sa imported rice upang protektahan ang mga lokal na magsasaka. Gayunman, para sa ilang agricultural groups, masarap lamang pakinggan ang panukalang ito pero hindi pa rin umano magdudulot ng tunay na ginhawa sa mga magsasaka. Si Sheena Torno magbabalita. Sa kabila ng patuloy na panawagan na palakasin ang lokal na produksyon ng palay, nananatiling umaasang bansa sa pag-aangkat ng bigas upang matiyak ang sapat na supply sa merkado. Sa mga nagdaang taon, umabot sa higit 4 na milyong metriko toneladang ang inangkat na bigas ng Pilipinas, isang indikasyon ng patuloy na hamon sa sektor ng agrikultura. Ngunit kumpiyansa ang Department of Agriculture na sa susunod na taon ay magiging maganda na umano ang produksyon ng mga lokal na ani. Sa pagtataya ng ahensya, bababa na sa 4 na milyong metriko toneladang aangkating bigas sa 2026. Yung ang targeted na importation natin for next year, 3.6 to 3.8 million tons lang. Well, depende kung may sakuna or whatever. Problema kasi meron tayong 37,000 hectares na tinamaan sa Region 1 na hindi matataniman ngayon eh. And ang total effect nun sa first half of the year is 120,000 tons. Paliwanag ng kalihim, hakbang umano ito para palakasin ang lokal na produksyon kabilang ang suporta sa mga magsasaka at pagpapatas ng ani ng palay. Sapat umano ito para tugunan ang pangangailangan ng bansa na hindi naaapektuhan ang presyo ng palay sa farm gate. Posible rin kasi anyang umabot sa record high ang produksyon ng palay sa susunod na taon. We were assuming it will be the same as this year minimum. 19.8. We were just basing it on, of course we want, the actual projection is balik kami sa 20.4. Dagdag pa ni Laurel, nakipagpulong na ito sa rice importer kung saan inilatag ang plano ng DA para matiyak na ang volume ng mga inaangkat na bigas ay mapanatiling abot kaya ang presyo para sa mga consumer. Kaugnay nito, plano rin na itaas ang taripa sa 20% mula sa kasalukuyang 15% alinsunod sa napagkasunduan ng economic managers. Magiging epektibo sa Enero 1 ng susunod na taon ang bagong taripa. Kung ang Federation of Free Farmers ang tatanungin, hindi sila kumbinsido sa panukalang ito. Akala namin ang kanilang intensyon ay maprotektahan yung ating local palay palay producers. Mukhang mas mahalaga sa kanila yung maprotektahan yata yung mga important. Maganda pakinggan pero ang record kasi ng ating pamahalaan, panawagan ng grupo, ibalik sa dating 35% ang taripa sa agriculture products lalo na ang bigas. Matatandang sa pagtaya ng United States Department of Agriculture, aabot sa 5.5 million metric tons ang rice imports ng Pilipinas para sa 2025 hanggang 2026. Gayunman, dahil umiiral ng import ban at iginiit ng DA na mahigpit nilang babantayan at lilimitahan ang volume ng aangkating bigas upang maprotektahan ang farm gate price ng palay, tila malabong maisakatuparan ang naturang pagtaya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.